Yan, good morning mga kamamaw. Pakita ko lang sa inyo to. Sarap man ito, sabi na napakaganda sa mata mo. Grabe yung ano. Yung ano. Ay yelo pati yung mga dahon-dahon. Ay, down yung mga sanga-sanga. Yan mga mama, it's a Saturday. So ngayon mga kamama, balak ko, babalik ako dun sa Canadian Tire. Tingnan na natin kung may ano pa, may stock pa sila ng ano, yung parang mini safety box. Money safety box yun. Tingnan natin kung meron pa doon kasi nakaraan nakakita tayo parang wala pang nasa $100. Ito pa ni pagtabi-tabi tayo ng ating ano, mga barya. Ngayon pa natin mga barya natin dyan. So ayan ngayon, syempre ngayon December na, next week. Actually ilang araw na lang Pasko na. December na ba ngayon? 20 no? 21 na pala, di ba? 4 days na lang Pasko na. So hindi pa kami nakakapagsimbang gabi. Mamaya magisimbang gabi kami. Actually may misa ng alas 5, di ba? Saan tayo magsimba nga? St. Patrick. Ayan, St. Patrick. Usual kasi, siyempre dito Canada, di ba? Minsan may mga simbang ano dito na pang-Pinoy talaga. Ano may pare na ano natin? Si Father, Pinoy, hindi? Hindi. Ano siya, puti. Pero dahil sa dami niyang nakakasama Pilipino, medyo Marunong mag-Tagalog. na-adapt na. Pero may misa kasi dito talaga Filipino na mas. Filipino mas talaga siya. Lalo pag December. So ngayon, doon tayo sa St. Patrick, maganda dun sa ano. Napuntahan na natin yung before, yung Baka ano, Pinoy yung pari mama kasi Filipino mas. I don't know. I'm not sure. busy kasi sobrang busy din namin. Tapos katulad mo, panggabi pa yung pasok ko. Madalang mapagsimba. Hindi na mapagsimba. So ngayon after magsimba mamaya hapon, may dadaanan din tayo dito na parang Filipino store ba? Dito sa may amin, no? Malapit sa amin eh. Oh, yun Actually Jerry's. sa kabilang, Ayan no. malapit na sa amin sa may bungad lang namin. May magaganda daw ano, karne. Tingnan natin kung meron pang bulalo dun. So tara, drive muna ako mga yun pala mga kamama, dumaan ako dito sa Gap. Bumili kasi akong chicken feet nung mga alaga natin. Yung cashier dito na babae, lumapit sasabi ko, nagbablog ka pala, napanood kasi kita. Baka pwede mo i-vlog yung pinagtatrabahuan ko. Pilipina siya. So sa Black Ladders daw. So hanapin ko pa yung Black Ladders dito sa Micon. Pedikot kami yung konti ni Miss bago kami dumaan sa Canadian Tire. Pasyalan natin. Dito na tayo sa ano, sa Canadian Tire. Tingnan natin kung may stock pa. Yan. Dito ata banda yun eh. Check natin eh. Banda dito yan eh. Sana meron pa. Alam mo naman dito mabilis maubos lalo pag mga naka-sale. Tingnan natin kung may naka-sale pa. Sabi sa'yo mabilis eh. Nawala na yung maliit na nakita natin nakaraan. At pala kinuha na natin. 139 tong isa. Ito 100. Ito naman 135 naka-sale siya. From 169 135 na lang siya. Lagay ng mga papel. So ayun, ito. Yan, may nakita pa tayo mga mama. 79 lang, let's go. So ayan, last one. Nakakuha tayo. Last one. Ngayon, pasyal-pasyal muna tayo dito. Ikot-ikot lang muna tayo dito kasi miss me tinitingnan tayo para ano ko alam yung mga nabibili dito. Usually pag gantong winter, kadalasan ng mga makikita mo nakalagay dito, mga naka-sale din, yung mga pang ano, mga pang skating. Never ko pa na-experience yan eh, pero may kinausap tayong tropa na ano, na mahilig sa mga ganyan, mga snowboarding. Sabi ko minsan sama niya ako. Actually nagpunta na siya last week eh, si Christian Magisa. Shoutout kay Christian Magisa. Mahilig siya sa mga ganyan eh, sa mga sporty siya eh. Sporty ano siya eh. Si kamama ko kasi tamang ano lang sa bahay eh. So tingnan natin pa yung iba dito. Yan. Pag ano, sana makasama tayo. Mga pang ano. Grabe, may ganito palang sapatos. Mga pang ano to yung mahilig ka sa mga bundok-bundok. Mga pang hiking na ano, sapatos, gaganda. Mga pang hunting.
Kasi may mga hunting season din dito mga kamamaw. Yan, ang dami silang ano dyan oh. Gamit ang hunting season. Kasi kadalasan libangan ng mga Canadian yan, lalo pag summer time, yung mga arrows may, ano, yung mga baril din. Dito yung pagkuha ng baril, yan, may lisensya din yan, kukuha ka na ng lisensya pag gumamit ka dyan. Tsaka alam ko pag nag-hunt ka sa mga hunt season, may mga times na may bilang din yung mga mahuhuli mo. Di lang natin 100% sure kung ilan yung mahuhuli mo or ano. Basta ganun siya. Tsaka may ano rin, conforme din sa mga huli mo. Usually sa mga, like for example pag nagpipishing ka, hindi mo pwedeng hulihin yung mga medyo maliliit. May size talaga siya na ano, na kung ano yung standard na pwede mo mahuli pa nagpipishing ka. Kasi kung mas maliit yung nahuli mo, kailangan mo ibalik sa tubig, dahil kung kukunin mo pati yung maliliit, di na sila dadami, wala ka na mahuhuli. Yun ang ano nun. Kaya maganda sila dito. Kaya sa Pinas, nababalita natin, nagkukwento minsan si papa ko, kasi nga laking dagat tayo, tsaka palaisdaan, di ba? Tsaka sa ilog, lumaki tayo sa ilog. Ngayon daw, nababalitaan ko, nakakwento ko si papa, wala na daw masyado nahuhuli sa dagat. Pero kasi di ko naman, parang mahirap kasing sabihin ng ang dapat mo sisihin yung mga isda. Parang ang nandun kasi tayo sa point na parang iniintindi natin sila kasi kailangan silang kumita para sa pamilya nila. Pero yung nangyayari kasi kung huhulihin nyo yung maliliit na isda, di na sila dadami. Kaya darating sa point na pag nangisda sila o namalakaya sila sa dagat, wala na silang nahuli kasi yung mga maliliit na dapat dumami pa is hinuhuli nyo na. So wala nang isda. Yun ang reason nun. Kaya parang nandun ako sa point na ano ko na excuse me na parang naawa tayo dun na wala silang pangkain, kailangan nila yon. Pero at the same time, naawa din tayo pag wala silang nahuhuli, dahil nga nahuhuli na nila maliliit pa sa mga pang-fishing. Kasi tayo, nasanay tayo sa mga mga pamingwit lang na sima tsaka stick. Ito talagang ano siya ayun, mga ganyang klase talaga mga kamamaw magaganda talaga hindi ko pa na-experience gumamit ng ganyan mura lang din pala siya 47 bucks lang yung isa magagandang klase na yun mga kamamaw, matibay na yan. Kasi usual sa mga ganito wala namang local na wala namang local. Oh no, I'm just checking. Yeah. Okay, if you do, just let us know. Okay, sure, yeah. Yan. Usual naman, mga magagandang klase yan. Yan, cute Kala mo mga totoong isda kaya talagang pang namingwit ka, may hikaya talagang isda Siguro yung mga malalaking yan, mga pang malalaki talagang May tropa nga tayo sa sa BC, mahilig si Purboy Duca. Mahilig mag-fishing yun. Ako pag nakikita ko yung mga post dun sa Facebook, mga salmon, kumbaga sawan-sawa na nga siya, minsan naka-chat ko. Ayun, shoutout doon sa magkapatid na kay Purboy Duca tsaka kay kalimutan ko pangalan pasensya, nakalimutan ko. Yun sa magkapatid na yun, nagbubuli din kasi, nag-American bully sila. So yung kapatid niya, hobby niyang mag-fishing. Minsan nag-message ako sa kanya, sabi ko sarap sabi nga niya, yung iba nga daw pinapakawalan na lang uli nila pag nahuli nila, yung iba pinamimigay na lang nila. Kumbaga sawang-sawa na sila sa salmon. Shoutout sa inyo magkapatid, nakalimutan ko ang pangalan ng tuloy mong isa. Pasensya na pag naalala ko, panggitin ko mamaya uli. Papalayan, pangarap ni Mrs. to. Magkano nga pala siya? 799. Usual kasi, ang hirap mag-manual manual pala-pala. So ito magandang klase. Yan. Balang araw pag nagkaroon na tayo ng bahay natin, maglagay na tayo ng ganyan para hindi na tayo nahihirapan kung maglilinis-linis tayo pag winter time. Ako mga kamama, biglang gumalaw. Dumaan kasi ako Ano pagdaan ko biglang gumalaw. Nagulat ako. Talaga Mr. Grinch, ginulat mo pa si kamama. Kamama, meron din sila dito. Hindi ko lang parang navigation pag galing Actually hindi natin alam kung para saan niya, pero nung nakita natin may mga picture nung pang fishing
Yan o. Galing o. May mga bagay tayo na hindi pa natin na ano, view. Hindi pa natin alam na may ganito pala. Yan o. Sa mga ano nila o. Pang fishing siguro yun. Ito mga nakasail yung nasa taas. Mama, try natin dito bago lang to eh. Mga karne. Mga agad ng karne dito sa lobby kasi nakikita natin sa Facebook. Let's go! Yung pala mga kamamo, honestly, yung may-ari pala neto is yung kasama ko sa TGI Fridays. Kasi hindi kami nagsabay sa ano, hindi kami nagkasabay sa Malate, pero pares kami TGI Fridays Malate dito. Hello po. Ay, tingnan natin. Pang air fry lang. Oo. Crispy pata. Oo, sige. Sige ko ba? Yan. Check natin. Kakabukas lang nila eh. Yan. Next time vlog natin sila pag ano. Pasyala natin. Ayun na. Tatlo lang kami kakain eh. Ito, okay na to. Yun daw. Ayan si Ana yun. Ano nga ulit name mo? Erica. Ay, si Erica, yan. Nabutan ko pa siya. Nung umuwi ako ng Pilipinas dati, pumasyal ako ng Fridays Malate. Siya pa yung bartender na. Nabutan ko pa siya nung naglakad ako ng papel nun eh. Nag-stay kami sa Malate. Tapos, pumasyal ako dun sa Fridays Malate. Siya pa yung bartender na nabutan natin. So, sila yung may-ari na itong ano. Jerry's, ano. Saskatoon Jerry's Meats. This is 2.09. Ayan sa mga ano. Medyo busy ito ngayon dahil magpapasko. Mga bilihan ng ano. Ayan, dito lang kayo sa ano. Pasyal lang kayo sa Jerry's. Dito tayo sa may ano, 22nd Street yan eh. Ayun, may mga chicken feet din pala sila dito. Pwede naman. Kaso, Ang klase. matabaksa siya kasi matabak. Gizzard, ayan. Okay naman. Sulit, ganda. Ganda pagpipili ano. May mga ano pa dito. Parang naka-pre-cook na crispy pata. Tapos, ayan, liempo ba tawag dito? Ayan, style. Hello po. Ay, may mga ano, manggonesa dito. Pasya lang kayo dito sa ano, sa Jerry's. Dito na kami, papasok na yung mga dapat yan o. Ang maiwanan natin itong ano, tubig natin, mahirap na. Hindi ako, iniwasan ko mag-iwan ng gamit din sa ano, sa sasakyan dahil delikado dito sa namin. Yung mga napamili, puro karne. So medyo malalapit na kami ngayon dahil dito lang sa kabilang kanto yung bilihan ng karne. At the same time, kilala pa natin yung ano, si Erica, kasama natin sa TGI Fridays. Para ito sa Pasko, sakaling magluto siya, di na kami lalabas. Kakatamad lumabas sa lamig mga kamamaw. So ayan mamaya magpe-prepare na kami. And then magsisimba na kami. Simbang gabi tayo dyan mga kamamaw. 1 year later. Simbang gabi na mga par. Outfit check na ulit. Ayun. Outfit check. Eterno kami. Eterno. Let's go. So after a week, the woman goes back to the drugstore and buys a melon. Not a word from the counter. The next week, she brings. We open the door, but churches to those in need. The churches serve as Sa mga kamama, magpipicture lang kami dito sa ano. Ano tawag dito? Endelen. Yan. Tao kanina, dami tao. Sumingit lang at tinapos ng mga Baby Jacob. Tingnan mo na. Yan. Tayo sa Belen. Tsaka magbe-bless kay Father eh. Nandiyan si Father.
Naanuhan na siya. Ah, nag-bless na siya? Uy, iniwanan pala, nag-bless. Tara, pipicture muna tayo. Wow! Ayan sila. Mga mama, di pa kami umuwi. Kinapala namin mukha namin makikikain kami, may libre pa kain. Yan, dito tayo sa Co-op Liquor Store. Binigyan kasi tayo sa trabaho ng Co-op na $100. So, bibili ako ng ng red wine ko sa ni Mrs. Unimin sa Christmas. Tapos, bili na rin tayo panregalo natin sa yung sa mag-asawang may-ari ng bahay natin. Kumagay pamasko na rin natin sa kanila. Mababait naman mabait yung mag-asawa ngayon. Kaya, love na love namin nila ni Kat. So ayun, pili na tayo ng alak. Yan pala, mga Pilipino pala itong nandito. 337. 53, ito ganda natin kaya. I-scratch ko pa ba ito kaya? Oo, yan. Ikasakay sa Pinas kuya. Sa YouTube ko ito eh. Batangas City. Batangas ayun. Mga Pinoy nandito na kami. Naka 53 tayo. So may sukli pa. Gagamit pa natin sa panggasolina o pang-grocery yung natira. Yan, dito na kami sa bahay mga kamamaw. Hintay namin yung yung pagkain namin, magluluto si mami. Pinano na kasi kanina, pinakuluan na yung bulalo. Nauulamin namin. Nakimerienda pa kami dun sa sa first time kasi naming nagsimba doon na may pakain na ganoon. So balak namin talaga, alis na kami kanina after ng misa. Kasi ang nangyari, nagkataon, wala pa laman ang tiyan namin ni Mrs. until nung umaga pa. So anong oras na? Mga bandang 5:30 na nun. Wala pang breakfast, wala pang lunch, wala pang dinner. Kaya nagwala ako kay Mrs. biglang, tara kain tayo ay. So nagtry kami. Sa sarap ng pagkain at tikman ko ang kinuha ko carbonara at spaghetti. Si Mrs. kumuha pa ng tinapay, tas pansit tatay na niya. Ang daming tao doon kanina, lahat nung nagsimba, kung gusto nila kumain, kain lang sila. So ngayon, parang appetizer lang yung ko. Hinintay ko yung bulalo kasi gusto ko yung sabawat. Alam mo na, malamig. Tsaka kahit paano matanggal tong pause-pause ng boses natin. Tsaka first time niya sumama siya kay Ninong Clark niya, tsaka kay Ninang Jasmine niya. First time namin nakita si Jacob, umiyak. Di naman siya umiyak pag binubuhat dati. Ngayon, first time niya umiyak, parang nangingilala siya. Ngayon, pag binubuhat na siya, ay pero sabi ko kay Clark, ikaw yung kaunahang bumuhat sa kanya na napaiyak siya. So kasi medyo lumalaki na kasi ang bata kasi pag mga gantong idara na 8 months pataas, nangingilala na eh. Not like nung mga bandang 4 to 5 months pa lang siya. Kahit sino kumuha, okay lang. Ay, makulit na hello. Yan, nakita rin natin si si Kabosing. Kasi Kuya Ariel. Yan mga kamama, luto na. Sarap, sulit, lambot oh. Grabe. Talaga napaghandaan na napakuluan. Ayun oh. Okay, ay tawag dito Limi. Sa ganito. Beef shank. Yeah, beef shank. Susupsupin mo yan mga kamama oh. Sulit na sulit talaga. Kaya kung mga gusto bumili ng karne, punta kayo sa Jerry's. Yan, dito yan sa may 22nd Street, malapit sa bahay namin. Kaya sabi ko kay Erica, di na kami lalayo bumili ng karne. Siyempre, supportan tunay sa mga tropa. Lalo pa yun, taga TJ Fridays, yung kasama ko sa Fridays dati yun. Kasi alam mo naman kami dito, pag TJ Fridays, talagang parang pamilyang turingan namin eh. Even nakita mo sila Rasi. Sila Rasi, sila Neil, sila Francis. Parang magkakapatid ang turingan namin. Basta galing sa Fridays, ganun kami. Tap. Saan ka pa? Dito ka lang makita sa Canada na isang beses kumakain sa isang araw. Hindi akong baby namin. Sulit na sulit. Lambot. Akala mo yung may tawag dito? Pressure cooker ba yung tawag doon? Akala mo naka-pressure cooker masobra. Sobrang lambot. Galing.
Kain mga kamamaw. Yan mga kamamaw, ano, unbox ko lang tong ano, nabili natin ano. Ayan. Ayan. Buti nga may natira pang isa kanina, last one na siya. Kasi nung time na pumasyal kami, parang may 3 peraso pa siya eh. So titignan ko kanina, pagpunta ko, akala ko, naku, wala na yung pinakamaliit. Yung sumunod na yung tiga $100 na, sabi ko. Masyado namang malaking para dun sa pagagamitan natin. So okay na to sa pansamantala. Malaking bagay kasi ito, may, ano ka, may sarili kang, ano, ganito. Lalo na kung may mga ilalagay kang mga documents. Tingnan natin gaano siya kalaki. Pero kung titingnan mo yung box, malaki na siya actually. Pwede ito, lagyan mo ng mga jewelry, mga accessories mo. Yan. So kailangan natin ng extra upuan dito. Papapatong mo yan. Sosyal. Sosyalin. Natin. Kasi ano to, parang may password. Yan na. Uy, may battery siya. Battery siya sa loob. Natin ko dito. Ngayon para mas kita natin. Ayan. Tsaran, para siyang microwave. Tsaran! Wow, sosyal. Sosyal. Okay na to, malaki na to. Ang laman ng kahon ay 25. Diba yan? So ngayon, kailangan nakapokus tayo. Basahin natin. Take off the cover from the panel to reveal the lock. Turn the key, unlock, and turn the knob to open the door. Paano ito? So, hindi natin alam. Alamin ko muna, sandali lang mga kamama. Yan mga kamama, nabukas ko na. Kung tagal, bago ko ito na ano. So, lalagyan natin ito ng baterya. Siguro para saan itong ito, para saan itong likod, ano, kabitan siguro kung may pag-aanoan ako sa loob, yung pagkakabitan mo na ano, buong butas kasi hindi ko rin yun. So tagal din bago ko nadali yung ano, yung nakalak na siya. So kung i-open ko siya, ayun. Okay, gets ko na. Gets ko na, gano'n lang pala siya kadali. Minsan kumakain din siya ng ano, kumakain din siya ng inosente. Ano yung baterya. So syempre, di ko papakita yung password sa inyo. Kahit barya lang ilalagay ko dito, walang nakakaalam ng password ko. Ano lang siya. Pero maganda siya, magandang klase. Yun, syempre, yung battery, lagay na natin, lagay na natin na. Ano ba to? So, malakas sa baterya to. Yan. Lalo yung mga importante, pwede yung mga passport, lagay ng passport, lagay ng yung mga dokumento na importante, lalo yung mga ganyan. Yung mga sakto nga bang passport, pwedeng pagawa ng passport namin ito. Siyempre kung may papahirap kayo sa akin,
Nagawa natin ng ano to, mga Dolyares. Siyempre lang, nakakalam lang ng password. Ako lang, hindi ko papalam kayo. Joke lang. Sana ako na. Siyempre. Hindi biro yung ano bago ko nadali yung pinto Opya. Check mo na tama ka mo. Yan mga mama, nagets ka na, try natin ulit. Kala ko Ayan, walang susi. Charan! Diba? Okay na. Kuha ko na. Kanina kumakain siya ng kumakain siya ng inosente ngayon. Kaya nabasahin mo lang konti. Medyo nakakalito kasi nga iniingatan ko kasi to yung passcode. Diba baka mamaya mapindot ako ng mali na nailagay kong passcode talaga tapos hindi naman pala yun yung hindi pala yun yung number na magkamali ako ng pindot tapos hindi natin na-record kung ano ba yung password. Iyak tayo pag nawala yung susi, hindi na natin mabubuksan. Kumbaga matinding parang ang dating niya is bolt na hindi mo kayang buksan na mismong may-ari, hindi niya mabubuksan niya naman. So ayun mga kamama, napagano natin. Hanapan ko na lang to ng peso siguro, lalagay ko to sa ilalim ng lupa para walang makakakuha. Video ko lang. So ayun mga kamama, sana na-enjoy nyo tong vlog na to. Medyo nakakapagod, makita nyo parang hapon-hapon ako from umaga hanggang gabi. Yan, nakapag-vlog tayo. Pero syempre nagpapasalamat ako. Nakapag-share tayo ng konting buhay natin dito sa kanan. Tagalo lang siya kasimple, di ba? Na kahit paano nakapagsimba, nakapag-bless si Diego, nakapag-bless sa kay Father, tapos napasyalan natin yung mga ibang bagong bukas na tindahan dito sa Saskatoon. Tapos nakita nyo naman kung gaano kalamig sa labas. Kaya maraming salamat mga kamamaw. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.